year kasi part of the year, it shows that you are very serious to actually learn paano ba talaga gawin or paano simulan yung business natin sa Ascendra International. So again, it's actually the fourth module or yung last module, weekly module natin of the CAS or yung tinatawag nating Clarity and Activation Series. So sa lahat ng nasa online, welcome din. This is happening weekly from Monday. Tapos meron tayong Wednesday, Thursday, Friday, and yun, today, Friday. And tomorrow, magkakaroon ng another training na both on-site and online pagdating naman sa product. Kaya dapat tomorrow maka-attend din kayo kasi bukas papaliwanag naman paano effective yung mga approach, paano effective ibenta or i-share ang mga barley line or barley product natin, Best Barley and Barley Fusion. Okay ba yun? Ayan. So makikita nyo yung mga script, yung mga techniques, strategies, kung paano mabilis i-share yung ating Best Barley and Barley Fusion. Ang problema kasi ng karamihan, nakafocus sila sa recruitment, sa package sales. Kaya ang challenge minsan, walang panggalaw, walang pamasahe, walang pang-operate ng negosyo. But again, product movement, kung marunong kang mag-share at magbenta ng produkto at may regular na umorder sa'yo, imagine mo lang, makabenta ka lang sa isang linggo ng 10 Best Barley or 10 Barley Fusion ng Omega Life and almost every week. Siyempre sa isang pouch, wala pang isang linggo, ubus na yun. Wala pang 2 linggo, ubus na. Ang isang Omega Life, twice a day, automatic, in 15 days, ubus na ang isang box. So kung may regular ka na reorder na ganun, regular na may panggalaw ka. Regular na may pang-operate ka ng business. Kaya napaka-importante ng product movement. It's for your sustainability. Alright? So again, this is our fourth topic. Every Friday, so Saturday pagdating sa product, okay? Yung ating pang-apat na module, ang tawag natin sa Clarity and Activation Series, yung module 4 is what we call Conversation that Converts. So medyo tricky ha, medyo parang ang tawag dito, parang linggo siya, para siyang nakakabulong. Actually, you just need to understand yung meaning, hihimayin natin today. So sabay-sabay natin sabihin itong module 4, Conversation that Converts. Let's go. Ayan. So, pag-uusapan natin today, ano ba yung mga effective way ng conversation? Pakikipag-usap. Ano ba yung sabihin ng conversation? Pakikipag-usap. Alright? Yung pakikipag-usap, yung when you talk to your clients, you talk to your prospect, paano mo sila effective nakakausapin para ma-convert sila into a member, enrollee, or product user? Maliwanag? Yun ang pag-uusapan natin. Kaya may mga pag-uusapan tayong script later. May papakita ko sa inyo yung mga script. Pero again, I just want you to understand na yung mga script na yun, you don't need to copy word per word. Ang importante dun yung concept. Maintindihan mo bakit siya ginagawa para magamit mo siya. Regardless of whatever language you use, ang importante, alam mo kung bakit ginagawa, paano ginagawa. Maliwanag? Yan. So again, these modules, alright, is part of our clarity and activation. Ang goal natin dito is to give clarity what to do at ma-activate na kagad kayo para masimulan yung gawin yung business. Kasi maraming network marketing companies na majo-joinan kayo. Maraming direct selling companies na majo-joinan kayo. May excite kayo sa umpisa. Kikita, grabe yayaman. Pag join mo, pag member ka, anong gagawin next? Paano yayaman? Paano kikita? Walang kaharo kung anong gagawin. So dito, niliwanag natin yan sa Ascendra International. This is the only, fourth gen networking company, no, solution-based company that you will see na klaro, may module. Pag simula mo pa lang, pag join mo pa lang, may naka-reading Clarity and Activation Series. Lahat ng bagong enrollee, isalpak nyo kagad sa Clarity and Activation Series. Para kang nag-enroll sa school, may pang grade 1, grade 2 kagad tayo na modules. Maliwanag ba? So ang goal yun, mabigyan ng clarity. Kaya nga, yung every Monday, it's Launchpad with CEO Jurgen Gonzalez. Alright? Sa mga ngayon nakatin dito na first-timer, kailangan masimulan nyo po yung Launchpad ng cast natin or Clarity and Activation Series. Every Monday po yan. Online and on-site with Engineer Jurgen, our CEO. Doon pinapaliwanag yung ganda ng industriya na kung nasan tayo. And then after that, Wednesday, yung Module 2, ang tawag Second Look. Ayan. Yung Second Look, doon with BDO, yung ating Business Development Officer, Jedmark Cirilia, ipinapaliwanag naman niya doon kung paano i-maximize yung compensation plan.
Kasi iba hindi naiintindihan eh. Paano ba i-maximize yung turbo? Paano ba i-maximize yung unilevel, yung overrides, yung binary? Yan. And then bakit importante ang executive package? Yan, papaliwanag yun doon para ma-maximize. Paano ka kikita ng mabilis, no? At tama. Okay? Sa every Wednesday yon, second look. And then yung third module, kahapon naganap every Friday, or Thursday is yung strategic connection by none other than our CSO, Joseph Lim. Sige naman, ipapaliwanag. Mamaya, i-review natin ng konti yun. Ipapaliwanag yung paano ka effective mag-market. Sino ba yung dapat mong leads, yung mga prospect mo? Saan ka hahanap ng prospect at sino ba dapat yung mga prospect mo? Strategic connection, how to connect to them, how to approach them. So yun yung topic ni Sir Joseph yesterday. Now, dahil may prospect ka na, strategic connection, eto na ang next. Ito yung pang-apat. Conversation that converse. Ngayon, alam mo na kung saan ka hahanap ng prospect. Ngayon, alam mo na sino yung mga prospects mo. Ang next, paano sila kakausapin para ma-convert sila. Handa na ba kayo? May mga nasa online, pakitype dyan. If you're ready, pakitype dyan na I am ready, thumbs up. So, sino ba ladies and gentlemen, before natin ibigay sa inyo yung maraming mga strategies on how to effective close or convert clients, no, yung mga prospects niyo, importante muna dito yung tinatawag na mindset. Pakisabi nga, mindset. Okay, importante muna, maset natin yung isipan natin, ano ba dapat ang mentality, ang mindset ng isang ascender kapag kumakausap. Okay? Now, first, may paalala dito, sabi, kapag tayo daw nagko-convert, pag sinabing convert, meron tayo nagko-convert tayo from a client, prospect, to a product user, to a member, or enrollee. When you are converting or nagko-close ka at kumakausap, importanteng mindset. Ang Ascendra, ang pagbebenta, dito, hindi po ito begging game. Pakisabi nga, begging game. Hindi tayo nagmamakaawa. Sa Ascendra International, when you convince people, when you talk to people, it's a leadership game. Pakisabi nga, leadership game. Ibig sabihin, ang goal natin dito kapag kumakausap kayo, you lead people, you don't beg people. Tapos na po yung panahon na pag nagde-network tayo, ang goal, basta mag-join ka na, halika na, basta mag-join, yayaman tayo dito. Milyon-milyon. Tapos na po yung panahon na yun. Dito, it's not a begging game, it's a leadership game. Dito, sa Ascendra International, pag kumakausap tayo, ang mindset, sabi dito, mindset muna bago strategy, ang mindset, we don't chase. Ibig sabihin, hindi tayo naghahabol. Ano pa? We don't convince. Miko, paano yun? Parang labo nun ah. Di ba tinuturo dapat sa mga sales training paano magaling mag-convince? Ito, bago to ha. Sa Ascendra, hindi ka namin tuturuan mag-convince. Maliwanag? Dito, we don't convince people. Sa Ascendra, uulitin ko, hindi mo trabahong kumbinsihin yung kliyente mo. Trabaho ng kliyente mo, kumbinsihin yung sarili niya. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano yung gagawin natin, paano mo gagawin yon. So we don't convince people here. Alright? Meron tayong ibang gagawin. Alright? Pangatlo, we don't pressure. Okay? Walang pilitan dito. We don't pressure. Hindi po uso sa Ascendra ang hard sell. Kapag hard sell ka, maniwala ka sa akin. Hindi ka tatagal dito. Alright? Pag hard sell ka, kapag may pagka-scammer ang labas mo, hindi ka talaga tatagal dito. We don't tolerate that. Are you following? Okay? I'm telling you, okay? Hindi tatagal yan. We don't want pressure. Kasi, ito sabihin sa inyo, kapag yung tao nag-join dahil napilitan or na-pressure, mag-join man yan or mag-member yan, tanong, tatagal ba yan? Imagine mo, kapag ikaw nang pe-pressure ka ng hard sell, ibig sabihin, pag nakapagpa-join ka or nagpapa-join ka lang, anong mindset nung kinakausap mo? Ang mindset, kailangan pala pag nag-member ako dyan, ganun din, mang pe-pressure din ako. Who wants to pressure anyone? Are you following? Kaya kung ganyan pa rin ang galawan mo, mapagod ka na kaibigan. Kaya I know, pagod ka na dyan, tigilan na natin yan. May paraan naman. May maayos at tamang paraan. Alright? May tama at maayos na paraan. Alright? We don't pressure. Ano pa? We lead with system. Yun ang kaibahan. Yung mga nang hard sell, yung mga namimilit, yung mga nang bubuang, nang hype, nang babaliw, yun yung tipong kaya sila magaling lang mangbaliw, mang hard sell, mamilit, mamressure. Kasi end of the day, pag join ng tao, pag napilitan, pagpasok, wala namang sistema kung anong gagawin. Kaya dinadaan sa pilitan, dinadaan sa hard sell.
Ang tendency, pag join sa'yo, may buyer's remorse. Kumita ka nga ng kapuput, edi ahente ka pa rin, kaya hindi ka talaga tatagal. End of the day, hahabol ka lagi sa income. Mangi-scam ka lang ng mangi-scam. Are you following? Ayaw natin yun. Ang gusto natin sa Ascendra, we want you to earn long-term tulad ng kinita ng mga malaking kumita sa networking. Gusto namin ma-experience ninyo yung leverage, yung power ng industriya ng network marketing. Hindi tayo dito ahente. You are a network builder here. You're an entrepreneur. You build your own business, your enterprise, your empire. So for you to build that, kailangan ito, mentality, ito yung mga hindi natin gagawin at mga gagawin natin. Okay ba yun? So handa na ba tayong gawin to? Nico, paano yan? Ito yung mga major mindsets na kailangan mo. Unang-una, too good to be true, pero kayang gawin yan. Paano natin gagawin yan? Una, mindset. Ito, tandaan mo to. In this generation, sa landscape ng pagbebenta ngayon, maniwala ka man sa hindi, calm authority beats hype. Okay? Ulitin ko ha. Ngayon, maniwala kan sa hindi, noon, ang dali magpa-join. Basta excited ka, power! O, di ba? Sino dito yung mga umabot sa ganun? Sino yung mga kabatch ko dito? Ha? Maliban kala sa Surigao. Alam na alam nila yan. Ha? Sino yung mga umabot doon? Anong sagot? Pag sinabing power, anong sagot? Ayan, alam na alam, oh. Grabe, di ba? Pag sinagaw na grabe, anong sagot? Oh, di ba? Alam. Okay. Oh, yung mga hindi pa umabot dyan, congratulations. Ha? Ibig sabihin, yung panahon namin gano'n, na mga tao sigawan, yung pinipagpasok ko, culture shock ka. Kasi pag kahit hapon na, gabi ang batian, good. Oh, di ba? Ngayon, walang gano'n sa Ascentra, ha? Oh, dito pag welcome mo, 1,000,000! Walang gano'n, ha? May gano'n, ha? Hindi ko alam kung may umabot dito noon, ha? Hindi ko alam kung may umabot. So, dati po, gano'n kami. Das power, grabe. No, may mali ba doon? Wala po. It's okay. Lumaki kami noon. Walang problema sa gano'n. Ang problema, kapag dinadaan mo lahat sa hype and excitement, tapos pag-join, walang sasalong sistema. Yun ang mali. Okay naman yung excitement. Okay yung passion, kailangan yun. Pero kapag join, pero walang sumalong sistema, wala rin. Kaya sa panahon ngayon, people seen it all. People have seen it all. Mas mautak na, mas maisip na, mas matalino na ang market ngayon. Kasi nakita na nilang lahat eh. Are you following? Nakita nila yung hype, nakita nila yung excitement, na-experience na natin yung over-excitement, over-expose, under-deliver, over-promise. Are you following? Sa ngayon, mas nag-iisip na ang market, mas nag-iisip na ang mga tao. Kaya hindi na uubra yung hype-hype lang, tapos ampaw naman. When I say ampaw, excited, hype, ang galing magsalita, tapos pag-join, walang sasalong sistema, hindi alam anong gagawin, walang clarity. Are you following? So, technically, what you need right now, more than hype, ang tinitignan ng tao ngayon, maniwala kayo sa hindi, calm authority. Bakit calm authority? Kasi when you are calm, when you have the authority, may calm authority ka, it means confidence. Pakisabi nga confidence. Calm authority means confidence. And I am telling you, kapag ang tao, kumpiyansa, okay? Hindi ka pwedeng maging confident, okay? Ang confidence, lumalabas yan, hirap ipeke niyan. Pag ito pineke mo, nakakapagod, unang-una. Pangalawa, pag ito pineke mo, hindi sustainable. So ito hindi pwedeng pekein. Lalabas talaga yung confidence mo, lalabas yung kumpiyansa mo kapag alam mo yung sinasabi mo. That is why competence is equals to confidence. Kukumpiyansa ka kapag competent ka. Parang sa exam. Pag nasa school kayo, mga kabataan dito sa harap, lahat naman tayo dito kabataan, ha? Okay. Okay. Pag nag-e-exam, kapag ikaw na-review mo cover to cover, alam mo yung lalabas. Alam mo yung mga tanong na lalabas. Alam mo yung topic, alam mo yung formula. Tanong, pag dumating yung exam, excited ka ba? Pero kapag hindi ka nakapag-review, hindi mo nabasa, hindi mo alam ang pointers, hindi mo alam kung anong lalabas, hindi na ituro sa'yo, pagdating ng exam, andyan na yung mga tanong, anong itsura mo? Pinagpapawisan ka ng malamig. Gusto mo nang matapos ang araw. Are you following? Kasi hindi lalabas ang kumpiyansa mo. Hindi mo alam eh. So lalabas ang galing mo, lalabas ang tapang mo kapag alam mo yung sinasabi mo.
Kaya again, it takes effort to learn. It takes effort to attend trainings like this. It takes effort to know the products. It takes effort to try it. It takes effort to experience it. Para pag sinabi mo, kinuwento mo, talagang alam na alam mo. Kumpiyansa ka. So lalabas automatically yung calm authority. And remember, bakit importante ang confidence? Bakit importante ang calm authority? Because people, clients, prospect, follow people who knows what they're doing. Parang piloto. O, nag-flight po sila, sir. Nag-aeroplano na kayo. Tanong ko sa inyo, bigyan ko kayo ng malaking discount papuntang Boracay. Flight to Boracay. Big discount, 50%. Pero sasakay kayo ng aeroplano, yung piloto hindi marunong magmaneho. Sasakay ka, hindi. Pwede naman. Discounted naman eh. Of course not. Nakakatakot yun, sasakay ka, piloto, hindi marunong. Kutsi, kayo na lang. Are you following? Kahit ibang bansa pa yan. Tama ba? So dapat ang tao sumasama, sumusunod sa taong alam ang ginagawa. So kaya hindi ka makapagpa-join. Kaya hirap kang makapag-convert. Kaya kahit anong usap mo, hindi nakakatagos. Kahit anong hard sell mo, kahit anong pilit mo, hindi tumatagos. Kahit sa ngayon, mas matalino na ang tao. Ba't ako sasama sa'yo kung ikaw mismo, duda ka pa, hindi ka pa sigurado sa ginagawa mo? Are you getting it? People follow people who knows what they're doing. People follow people who are in authority, disposition, who have direction. So pag yung piloto mahusay, master niya yung craft niya, ang sarap sumakay. Kaya nga, di ba, pag naka-experience kayo yung airplane, kapag nag-landing na, kapag smooth yung landing, papalakpakan pa yung mga tao eh. Kasi galing ng piloto. Sarap bumalik ulit sa ganun. Sarap sumakay ng sumakay. Are you following? Ganon din sa negosyo. Kaya magpagaling ka dapat, sipagan mo para maraming mabilis maniwala sa'yo. Subukan mo. Bakit mas mataas ang batting average pag si Joseph Lim ang kumausap sa prospect? Because he knows his craft. Subukan mo, pakausap mo sa akin yung prospect mo. Are you following? Because we know our craft. We know what we're doing. We know why we did this. We know the purpose. We know how to sell the why because we know what it is. So napaka-importante that you're confident. And remember, kapag ikaw alam mo yung sinasabi mo, alam mo lalabas to eh, naturally. And remember, kaya lamang yung calm authority ng hype energy. Kasi bakit? What happens is that, lagi mong tandaan para magkaroon ka ng ganito. Okay? Para dala-dala mo yung calm authority, makadagdag sa'yo. Tandaan mo, it is a privilege to enter a system that actually works. Parang ganito. Parang sa university, parang sa school. Bakit sa tingin mo, may mga eskwelahan na pagkamahal na mahal ng tuition fee? Diba? Bigyan tayo example, Ateneo, Lasal. Mahal ba tuition fee dyan? Sobra, per year and everything. No question, bakit tingin mo kahit mahal ang tuition fee, may nag-e-enroll? Why do you think? Wonderful, maganda yung system. It works. Diba? UP Diliman, bakit ganun? Bakit sa UP? Pwede ba sa UP lahat mag-enroll? Pwede naman, pero lahat ba papasa? May tinatawag silang entrance. They filter, they qualify the people that comes in. Bakit? Because UP, Lasal, Ateneo, itong mga eskwelahan na to, they know that their curriculum works. Alam nilang pag nag-aaral ka doon, maganda ang curriculum, papasa, ang taas ng batting average that students who graduates there, nakakapasa sa board exam. Are you following? Kaya ang taas magpa-tuition fee, kaya nagpapa-entrance exam, kaya may deadline ng enrollment. Because they know their system works. Tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba ang Ascentra system works? Parang wala akong kabilib-bilib sa mga sagot niyo. Naniniwala ka ba sa Ascentra the system works? Yes. So if Ascentra, if our system, our solution works, then it is a privilege to enter Ascentra International. Kaya pag kumakausap ka at yung kausap mo ayaw niya, okay lang. Ayaw mo, okay lang. Bahala ka, mamatay kang dukha. joke lang. Pag ayaw mo, okay lang. It is not your loss. It's not your loss. It's his loss. Pag siya ayaw niya, it means he doesn't want to come into a system that actually works. At kaya pag pinipresent mo to, dapat with conviction. Dapat with authority, not just a fake hype. With calm authority. With confidence. Bakit? Kasi yung sistema mo, it works. So it's a privilege.
So you need to be proud when you present Ascendra. Hindi ka parang namimilit. Hindi ka nag-hard sell. You present it with calm authority. Okay ba yun? So ganoon natin babaguhin yung mindset natin ngayon. Kasi sanay yung mga networker, hard selling, namimilit, nambubuang, nambabaliw. Dati po yun. Kasi dati hindi pa napatunayan ng networking. Hello? Ngayon, hindi mo na kailangan yun. Napakaganda ng konsepto ng network marketing. Huwag lang sa mga scam. Are you following? Pero pag totoo at maganda ang sistema kapag may ganito, I'm telling you, it's a privilege. So you present it proudly. Huwag nang bibig. Okay ba yun? Number 2. Okay. Gagalit ba yan? Parang galit na may speaker. Ito na. Okay, number 2. Passionate lang tayo. Okay. Ito, paborito ko to. Okay, number 2 mindset nating lahat sa Ascendra. Process over personality. Sabay-sabay in 3, 2, 1. Sanay na sanay tayo sa network marketing, no? Kapag networking ang usapan, pag nag-invite ka, nasubukan niyo na ba ito? Nag-invite kayo. Pare, panalo dito, yayaman tayo. Kikita tayo dito. Ha? Magandang opportunity to. Anong sabi sa'yo? Ikaw, kumita na ba? Nagano na ba kayo? Di ba? Yayaya mo makitaan dito, magandang opportunity, yayaman tayo, magkakakotse tayo. Tinignan ka mula ulo hanggang paa. May kotse ka ba? Ha? Naka-MRT nga tayong dalawa eh. Ha? Nakasabi tayo. So again, what I'm trying to say is this. Kapag ikaw yung bida sa usapan, sa conversation, mahirap lalo na pag nagsisimula ka. So I encourage you, ang mindset sa Ascendra, process over personality. Ang bida, hindi ikaw. Yung proseso, yung sistema. To third party ka. Turo ka ng turo. Are you following? Alam mo pare, dito may sinisimulan ako magandang opportunity. Eto, ganda ng sistema nila. Eto, may clarity and activation series. Eto, ang linaw ng curriculum. Eto, ang ganda ng mga solutions ng produkto galing Italy. Hello? You're pointing, not you. So that people will not see you and base their decisions to you. Process over personality. Now, maraming mga makikita natin yan kapag pine-present yung compensation plan, pine-present yung forum, di ba? Ang tagal, almost 30 minutes ang pinag-usapan yung mga may-ari. Kaibigan sa Ascendra, hindi po ganun. In fact, uulitin ko po lang uulitin at i-emphasize ko, wag niyo po kaming tatawaging may-ari. We don't own Ascendra International. We don't own the solution. Ang pinapatawag namin lagi, coming from our CEO, Jurgen Gonzalez, ang tawag sa atin, founders. Hindi owners. From the root word found, nahanap lang rin po namin yung mga solutions na meron sa Ascendra. We just started it coming from the solutions, but all of those solutions is coming from the same frustrations, challenges, achievements, and experience ng lahat ng kasama natin sa industriya. It's a shared consciousness for everyone. So everyone owns the solutions na meron tayo sa Ascendra International. Are you following? Nahanap lang natin. Coming po sa inyo to, galing po sa inyo to. Ito yung mga pinagdaanan nyo na may nakaaway kayo, naloko kayo, may niloko kayo. Okay? Pare-parehas na yan. Okay? Pinagsama-sama natin, ginawa natin ng mga solusyon. So we don't own it. Kaya pag pinag-uusapan ng Ascendra, hindi po to about us. Hindi po kami ang bida dito. Are you following? The process is bida. Kaya nga lagi nang pinaulit, before we even started this, sinabi na po ng aming CEO, commitment with CSO Joseph Lim, with Sir Georgian, with Miss Francesca Fugen, and the rest of the management. Anong sabi namin? No man is bigger than the mission. Ang Ascendra may mission to revolutionize and redefine network marketing, to professionalize, to improve, to innovate network marketing. So that when we face people outside, we can be proudly saying to them, I am a network leader. I am a network entrepreneur. Gusto natin dumating yung time, proud kang sabihin yun kasi napakaganda ng sistema, silang interesadong pumasok. Yun ang goal natin, yun ang mission natin. Now again, no man is bigger than the mission. So Ascendra is not about Sir Joseph, not about Georgian, not about me, not about Ses. It's about the mission. Kung ano mas makakabuti sa mission, yun ang bida. Are you following? So ganoon din tayo. When we do this business, again, process over personality. Kapag ganoon ang sistema mo, when process is over personality, okay, mas sustainable siya. Bakit siya mas sustainable? Kasi number 1, sistema ang nagbebenta eh. Ikaw, nagpa-facilitate ka lang. Lalo na sa mga nagsisimula. Ang maganda doon, duplicable pa. Alright? Kasi ang problema, tingnan nyo mabuti. Ever since
Kapag personality ang nauuna, ang bida yung superstar lang. Ang bida yung mahusay lang. Ganon din dati sa basketball. Sino dito mga nagbabasketball? Sino nanonood ng NBA? Ha? Kilala nyo ba si Michael Jordan? Kilala nyo ba si Kobe Bryant? Okay. Oh, di ba? Oh, di ba? Tingnan mo mabuti ha. Sila Michael Jordan nung unang panahon, sila ang superstar. Yung dakdak niya talagang anong tawag doon? Jumping, di ba? Talagang sikat na sikat yung dakdak niya na yun, di ba? But then again, sinong nakakagawa ng iba? May iba ka ba nakita? Ang hirap gayahin. Merong mga makagawa, iilan lang. Alright, are you following? Now, after how many years, ang technology and way of training ng mga nasa NBA, ng sports, ng mga athletes, scientific na po ang training nila. Ngayon, ang drills nila, ang training nila, scientific na kahit hindi ka masyadong athletic, hindi ka kagalingan, hindi ka katangkaran, kayang-kaya mong mag 3 points, kayang-kaya mong tumira, kayang-kaya mong gumaling, humusay. Pinatunayan niya nila Stephen Curry. Are you following? And yung mga next generation ng mga basketball players ngayon, the way they train people, may proseso, scientific, may physics. Are you following? So ngayon, it's duplicable. Kayang gawin kahit hindi ka gagalingan. Dati kailangan pinanganak ka talagang potential magaling. Now, maraming magaling sa network marketing. Ang daming malulupit. Pero problema, kahit gaano ka kalupit, pag hindi mo maduplicate ang sarili mo, mapapagod ka rin. Ikaw lang ang superstar. So hindi rin siya magandang negosyo. Kaya again, ang maganda doon, you create a process. Hindi dapat ikaw. Process over personality. Kasi pag sistema ang nandyan, technically it's duplicable. Mas simple. It's very simple. It's duplicable. Okay ba yun? So that's our second mindset. Third mindset, ito, tinan nyo mabuti. Ito, napaka-importante. Third mindset, clarity is the key. Pakisabi nga, clarity is the key. Alam nyo, ito ang nakita nating kulang na kulang sa industriya ng network marketing for quite some time. Because of overhype, overpromise, underdeliver, minsan kulang sa clarity. Kaya tuloy, nagkakaroon ng pressure, nagkakaroon ng mga false promises, nagkakaroon ng mga false expectation. So uulitin po natin, sa Ascendra International, ang susi dito, alright, is clarity. Ang trabaho natin, hindi mag-convince ng mga kliyente. Ang trabaho natin, ipakita sa kanila kung ano ba talaga klaro. Yung clarity ng Ascendra, ng ino-offer, ng produkto, ng solutions, ng marketing plan. Kapag sila naklaruhan at naliwanagan sa kanong meron na sa Ascendra, sila mismo ang bibili, sila mismo magkukonvince sa sarili nila, hindi ikaw. Are you following? Ang problema kaya hindi mo bigay ang clarity kasi hindi mo nga inaaral. Ang hirap magbigay ng clarity kapag walang competence. You need to actually know. So identify, paano nga ba yung Ascendra? Paano pa kumikita dito? Ano ba yung mga produkto natin? You need to identify that. So that pag i-present mo, minatag mo, may clarity, naliliwalagan yung kausap mo. Alright? In fact, we don't actually need to sell most of the time. Hindi mo naman kailangang ibenta yung details ng lahat eh. Kailangan alam mo lang yung outcome. Ang tao ang binibili yung benefits, yung outcome. Hindi yung detalye. Kahit anong explain mo ng omega-3, omega-6, omega-9, 5, 6, 7, 9, 11, are you following? Kahit anong banggit mo ng full spectrum omega, okay yun, maganda yun. Okay? Kahit anong banggit mo ng may astaxanthin po ito. Di ba? Okay, matataas ang antioxidant. Okay po yun, walang problema doon. Pero again, ang tinahanap ng tao, especially majority of the people, what they buy is the outcome, the benefits. Di ba? So yun ang focus natin. So again, ibigay mo yung clarity. Clarity is the key. Alright? Ito yung maraming nakakalimutan, nakakaligtaan sa sobrang excitement. Alright? And fourth, last but not the least, ito paborito ko, yung core mindset natin. Pakisabi nga core mindset. Pag ino-offer mo daw ang Ascendra International, dapat ang mentality natin, meron tayong tinatawag na medical consultant mentality. Miko, ano ibig sabihin nun? Magpapaka-doktor ba tayong lahat? Hindi po. Okay, hindi po ha. Nirespeto po natin ang matitinding lisensya ng mga doktor natin. But again, kukopyahin lang natin yung mentality po nila. Alright? Paano nasabi? Alam nyo, napatunayan po natin na minsan, ang pinakamagagaling magbenta, yung mga hindi nagbebenta. Ano daw? Mamaya mas maliliwanagan kayo sa sinabi ko. Pero ito tanong ko sa inyo. Okay? Sino sa inyo nakapagpa-check up na sa doktor? Nasa kamay. Nakapasok na sa clinic, di ba? Nakapagpa-check up, di ba? Yung iba, nakakita na ng doktor, di ba? Parang wala talaga. Okay, sige, okay lang. Ito, mga ano ha,
Nakapasok sa clinic. Tanong, pagpasok nyo sa clinic ng doktor, o tanong ko sa inyo, okay? May nakita ba kayong doktor na pagpasok nyo sabihin sa'yo, Uy, boss, tamang-tama. May bago akong antibiotic dito, bagay na bagay sa'yo, gamitin mo, subukan mo. May ganun kayong doktor na nakita? Pag ganun yung doktor na pinasukan nyo, takbuhan nyo na kagad. Doktor kwak-kwak yun, no? Walang ganung doktor. Are you following? Lahat ng doktor, pagpasok mo sa clinic, anong unang gagawin? Wonderful. The first thing a doctor will do will ask you, oh, kamusta? Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Ha? Ano naramdaman mo? Nadalaw ka. Are you following? Ano sabihin mo? Dok, ito nga po, sakit ng tiyan ko. Ano nangyari sa'yo? Ano nakain mo? Gaano ka sakit? Rate from 1 to 10. Oh, di ba? Ay, ito nga po, Dok, parang 8 po yung sakit po. Grabe po talaga. O, saan masakit? Patingin nga. Ito masakit, ito masakit, ito masakit. Are you following? Paano ba sabihin ng doktor? O, ano ba kinain mo? O, anong kulay ng pupo mo? Anong kulay ng dumi mo? Anong kulay ng, sumuka ka na ba? Nakailang suka ka na? Are you following? Ang ginagawa ng doktor, tanong. Ikaw naman, bigay ng data. Si Doc, gather ng data, tanong ng tanong. Pag nakuha niya lahat ng data, anong sasabihin ni Doc? Eto nangyari sa'yo. Are you following? He will give clarity. Balik tayo sa mindset number 3. Clarity on what's happening to you. And then after that, ito gawin natin. Ito bilhin mo ha. Ito gagawin mo. Ito. Pag abot sa'yo ng prescription, paglabas mo sa clinic, kahit wala, dahil naklaruhan ka sa nangyayari sa'yo at nabigyan ka ng suggestion solutions, kahit wala ka pira, gagawa mo ng paraan, mabili yung prescription. Tama o tama? Kita mo na, nabentahan ka nang hindi ka binibentahan. Following? A doctor won't sell you anything, but he will give you a consultation. Ang nag-close sa'yo, ang nagpabili sa'yo, hindi si Doc. Tinulungan ka lang ni Doc maklaruhan sa nangyayari sa problema mo at binigyan ka ng suggestion na solusyon sa mga problema mo. Ang nag-close sa'yo at nagbenta sa'yo, walang iba kung hindi sarili mo. Are you following? Yun ang mentality na kailangan mo sa Ascendra International if you want to be effective here. Are you following? Okay ba yan? Ganon. Kaya huwag kayong magkalimutang magtanong. Tanong ka. Because a doctor cannot give a medicine without knowing the diagnosis. Ganon din tayo. Ang problema sa maraming networker, banat ng banat, yayaman. Ayaw naman yumaman eh. Mayaman na eh. Are you following? Gagaling, magaling naman eh. Are you getting my point? Minsan, we say what we want to say. We say or we pitch what we want to hear, not what the person we're talking to need. Kaya minsan you're talking out of scene, masyado kang maabladas, hindi ka nga nagtatanong eh. Ano ba kailangan? Ano ba talagang problema ngayon? Solusyonan natin, hanapin mo yung problema. Kaya ang matinding skill ng isang networker, pagalingan tayo maghanap ng problema ng kakausap. Dapat malakas yung radar mo. Konting kwentuhan lang, konting tanong lang, dapat alam mo na, ito kailangan ito, mastery. Mahilig itong matuto. Kakausap mo lang, kailangan tayo ganito, financial independence, makatulong yung turbo expansion engine dito, makaturbo yung essential wallet dito. Kailangan talaga ito, may mga kakilala palang mataas ang cholesterol nito. Omega Life to. Are you following? Pataasan ng radar to, sa pakipag-uusap lang sa mga tanong lang, alam mo na what to offer without even presenting everything. Are you following? Hindi na pwedeng dating panahon, unang panahon, ang pagre-recruit natin, shotgun approach. Basta humihinga, mainit-init pa, kausapin na yan. Anong approach? Open-minded ka ba? Di ba? Diba, puro ganon, di ba? Yayaman tayo, puro ganon, milyon. Pare-parehas ang approach, hindi na po pwede. Ngayon, you need to really be offering value first. And you can never offer a value if you don't know the problem of the person you're talking to. Kaya nga, ang networker ta Ascendra, we love problem. Hindi tayo umiiwas sa problema. Gusto natin ng problema. Hindi tayo tagagawa ng problema, tagahanap tayo ng problema kasi may mga solutions tayo. Kasi every problem is an opportunity for us to solve it with what we have in Ascendra International. Okay ba yan? So, ganun ang gagawin natin. So, ganun, medical consultant mentality. Okay? So, throughout, may kita nyo pa natin gagawin to. May mga scripts yan. May way on how to approach yung medical consultant mentality natin. Alright? Now, maliwanag na ba yung mindset? Talaga ba? Sige nga, ano yung unang mindset? Limutan nyo kagad. Ano daw?
Yeah, ang galing ah. Paano mo natin yun? Calm, authority, beats, hype. O, di ba? Calm, authority, beats. Ano yung pangalawang mindset? Kita mo na, kita mo na, kita mo na. Naintindihan daw. Ha? Thank you. Process over personality. Ano yung pangatlo? Oh, clarity is the key. Oh, ito yung pang-apat, medical consultant, mental. Ito yung mga mindset natin. Ngayon, ito na. Miko, maliwanag na yung mga mindset. Okay? Now, let's turn the mindset into a system. Okay ba yon? Okay? Now, we will turn the mindset into a system. Paano natin gagawin yan? Simple lang. Now na maliwanag na yung mindset natin pag kumakausap tayo ng kliyente. Okay? This time, gusto ko maintindihan ng bawat isang nandito sa kwartong ito. Tanda mo mabuti ito, pakinggan mo mabuti ito kasi kung meron ka mang makukuha ngayong araw na to, ito yung isa sa mga pinaka-importanting makuha mo. Alright? Lahat ng negosyong maisip mo, lahat ng negosyong nakikita nyo po, every business is a simple production line. Ano ibig sabihin ng production line? Most of the time, production line, makikita mo yan sa mga factory. Kapag may ginagawang item, itong pentel pen na to, bago naging pentel pen to na pangsulat, may takip, may cover, and whatsoever, may tinta, dumaan to into a production line. Bago siya naging ganito. Ang sasakyan, bago naging sasakyan, yung chassis, yung makina, yung gulong, yung mga interior, kinabit yan, dumaan sa isang production line. Now, I want you to understand, pag ito naintindihan nyo, you will understand how any business works. Ang lahat ng negosyo is a simple production line. Mapa-factory, hospital, restaurant, food and beverages, including sales and marketing, including network marketing. Lahat yan, production line. As your Chief Operations Officer, I love to create those systems and workflows. Kaya pag nag-meeting kami ng operations team natin, yan ang makikita nyo lagi sa meeting namin. Nire-review namin yung mga workflow. Ang Ascendra, para mabuo, workflow po lahat to. From the logistic to warehouse, it's a workflow. From the finance, there's a production line, there's a workflow, there's a process. From member support, may proseso, queue system and everything. From encoding to everything that you do in this business, it's a production line. Kaya pag nag-meeting kami, nag-man ko, nire-review namin, nasa nagbutas doon sa production line. Anong nangyari dito? How to improve this? How to make this efficient? Are you following? It's a simple production line. Now, etong problema. Nagne-negosyo ka, nag-networking ka, pero ang ginagawa mo, wala kang production line. How do you do your networking business nang wala kang ganito? Ano to? Sige-sige lang. Are you getting my point? Nag-join ka tapos bahala na si Batman. Basta magaling, basta masipag. Hindi pwede. Hindi tatakbo ang isang negosyo nang walang production line. Yung simpleng burger ng McDo, bago naging pera, bago nabenta, bago naging burger, bago at ibenta at maging burger, dumaan sa production line yung burger. Tama? Niluto, may pati, anong unahin gawin, gaano kalakas yung apoy and everything. Dapat may production line. Pag walang sistema, walang production line, it's not a business. Give you example. Magaling ka magluto. Meron kang napakasarap na recipe. Napakalupit mong magluto ng adobo. Okay? Napakahirap nun. Napakasarap mong magluto. Napakasarap talaga, pinakamasarap na adobo. Now, paano mo siya may turn into business? The only way for you to turn that adobo as a business is to create a production line. Kapag ikaw lang ay nakakaalam kung paano siya lutuin, hindi mo siya magagawang negosyo. Kahit ibenta mo siya sa mga kapitbahay mo, kahit lumakas ang order mo at ikaw lang ang nagluluto, hindi siya magiging negosyo. The only way for it to become a business, you need to make a workflow, you need to make a process, a system, a production line. Anong ingredients, gaano karami, gaano kainit ang apoy, kailan papatayin, gaano katagal, and everything, kailan hahanguin, sa nilalagay. Are you following? Pag nagawa mo ng precise yun at duplicable at masusundan, that is now a concept that can turn into a business. Are you getting? Kahit ano pa yan. Are you following? So that's how it goes. Mapa-product or service, it needs to run a production. So hospital po, there's a production line. Hindi ka pwede magpunta ng hospital, basta punta ka hospital. Hindi pwede. Punta ka sa emergency room. Ang una mong gagawin, may triage po yan. May magtatanong sa'yo, naramdaman mo, ibibp ka. May proseso.
bago ka mapunta kung saan ka pupunta. Are you following? Hindi pwedeng basta pasok na bahala na. O, di ba? Masakit yung tiyan ko, saan ka punta? Sa orthopedic. Di ba? Hindi pwede. Masakit ang puso, punta ka sa pool mo. Hindi pwede. Are you following? May proseso, may workflow. Lahat ng negosyo. So, the same with networking. Ang tanong, meron ka ba ngayon sa negosyo natin? Yan ang malaking tanong. Kung wala, you're wasting your time. Hello? Ready na ba kayo to turn the mindset into a system? Eto ngayon. Kaya ang Ascendra International, hindi kami papayag na magne-network tayo dito pag negosyo nang wala tayong sistemang susundan. Yung ibang grupo maganda, may mga sistema na. But then again, listen to this. Okay, yung sistema nyo kailangan ini-improve din natin consistently. Tama o tama? Kaya ang Ascendra, sa mga walang may sistema, thankfully nasa Ascendra ka. Bakit? Kung wala ka pang sistema, meron tayong guideline na pwedeng sundan. May ginawa na ang kumpanyang framework na pwede mong simulang sundan kung walang sistema. First time ka dito, bago ka, may susundan. Kung ang grupo may sistema, okay din yan. Continuously, pag effective, go on. But remember, effective before could not be effective today. What is effective today could not be effective tomorrow. May konsepto ako para i-check yan. Anong tawag ko doon? Ang tawag ko doon, ito pong sistemang to. Sistema po ito, REOWA. Sistema po ito ng mga engineer. Hindi po galing sa akin to. This is an engineering concept. Are you ready to learn? Ano yung REOWA? Kung pag may sistema ka daw, importante may sistema ka, hindi mo magagawa to nang wala kang sistema. When a system is now working with you, okay, kailangan daw every now and then, as a leader, as a business person, on top of view, kailangan kita mo, kabisado mo yung sistema, dapat hanapin mo every now and then what to reduce, what to add, what to optimize, and what to automate. Ano ibig sabihin ng Migo? Kapag may sistemang gumagana sa grupo, kahit anong sistema yan, kailangan hindi ka complacent. Okay yan kung effective yan noon. Pero pag tataka ka, parang bumababa yung resulta. Ba't parang ginagawa namin noon, parang hindi na effective ngayon? Parang ngayon, parang effective noon, parang ang hirap na ngayon. Meron bang ganyan? Kasi nakalimutan mong i-REOWA. Willing ka talaga to innovate, to improve, to adapt. Paano may i-REOWA? Basta may sistema ka, hanapin mo anong pwede kayang i-reduce. Ano yung nagpapabagal? Ano yung mga bottleneck? After nun, anong pwedeng idagdag? Ano yung mga technology ngayon na nagpapabilis? Ano yung mga effective sa iba? Based on their numbers. Ano yung magandang idagdag sa sistema namin? Okay? And then ano yung mga pwedeng i-optimize? Ano yung mga pwedeng paiksiin? Gawing most efficient? And then pag nagawa mo yan at nagiging effective, tsaka mo siya i-automate. Hindi pwedeng pabaliktad. Dapat pa ganito. Hindi pwedeng iba gusto kagad, automate kagad. Wala pa kang sistemang i-automate. So kailangan reduce. May subukan ka muna manual and then reduce, add, optimize, automate. Alam nyo kaibigan, this is not coming from me. Most engineers are using this. And not only engineers, successful engineers. Example, Elon Musk. Elon Musk of Tesla and SpaceX is every day doing this to his companies and his creations. Kaya abangan ninyo sa Ascendra International, ang sombrero ko po dito is your operations. Ang goal natin sa Ascendra, mapapansin nyo, yung pinapatakbo nating sistema ng soft ops, hindi pa tayo nag-grand launch, sistema na ng mga matatagal ng kumpanya. May mga kumpanyang tumagal ng 10 years, 20 years, yung sistema natin ng soft ops, yun ang sistema nila. Maraming walang queues. Ngayon nung nag-grand launch, may queue system tayo, maraming walang ganyan, para kang nasa bangko. Are you following? Internally, we have our own system that monitors everything. Ang tawag namin, Sales Inventory Monitoring Software. Ang goal, ang pangarap, ang ating goal, ang ating target, i-declare ko sa inyo para trabahuhin namin talaga ng todo-todo at di kami magpahinga para dyan. Darating ang time, Ascendra International will be the first network solutions company that will be ISO certified. Our programs here, our solutions here, our workflow here will be definitely efficient. Tatanggalin natin lahat ng papel dyan. Paperless. Pag encode mo pa lang, pag mag-claim ka lang ng product, QR lang, tanggap mo na yung product mo. Alam na namin na sa'yo yun. Alam na namin na ikaw yun. Are you following? And there are a lot of things in store. Ang dami pa namin gagawin. Ang dami pang mga i-workload. Wala pa po tayong 2 buwan. Okay? So, abangan nyo po. Baby pa po tayo. Pero abangan nyo where Ascendra International will come and will bring the future to your present. Alright? So again, it can only happen if we do this. Is that right? Pag hindi tayo complacent, kapag lagi tayo nag-i-improve, nag-i-innovate.
So ganoon ka rin sa sistema mo. On a macro scale, ganito ginagawa namin sa kumpanya. On a micro scale, yun dapat ang gagawin mo sa grupo mo. Are you following? Sa business mo. So gawa kami ng standard. Ano yung standard? Framework lang to, guideline. Pwede mong sundan, pwede mong hindi. Kung may sistema ka na, pwede kang kumuha dito ng idadagdag mo, pwede kang mag-reduce. It's up to you. Sa wala pang sistema, may susundan ka ngayon. Ang tawag namin IPS or Infinite Prospecting Solution. Dito, it's a framework, it's a system, it's a guideline, it's a production line for network marketing business. In any sales, may ganyan po. Sa sales, naalala mo nyo before, ang itsura dapat parang sales funnel. Ano ba yung sales funnel? Embudo. Kailangan may embudo ka. Okay? All sales funnel, sa nagsisimula? Sa nagsisimula ang sales funnel? Maghanap ka ng maraming leads. Di ba? Ano yung leads? Yun yung mga, ang ibang tawag sa leads, prospects. And today, ang tinuro sa inyo kahapon ni CSO Joseph Lim dun sa Strategic Connection, kung hindi pa kayo naka-attend, attend kayo every Thursday, Strategic Connection. Ang tinuturo ni CSO Joseph Lim, ang the most effective way of getting prospects and leads right now is to do target marketing. Identify your target. Sino ba yung target market mo? Kaya tinuro niya, reviewin lang natin sa mga naka-attend na ng Strategic Connection. Tinuturo niya, saan ba mahahanap yung prospect? Saan ka ba hahanap ng kakausapin? Kasi ito conversation that converts na eh. Hindi mo magagawa yung tuturo ko sa inyo kapag wala ka namang kakausapin. Tama? O saan daw? Ano daw yung, saan daw tayo mahanap ng kausap? Ano yung dalawang pool of prospects na kinukuha natin? Okay, very good. Warm and cold. So dalawa daw ang klase ng prospect. Warm, yung mga kakilala mo na. Cold, yung mas maraming hindi mo kakilala. Okay? Diyan ka kukuha ng mga kakausapin. Are you following? So ngayon pa lang isipin mo na, sino ba yung mga kakilala ko na pwedeng ma-offera ng solusyon natin? Nakakailanganin yung solusyon natin. Sino naman yung mga hindi ko kakilala na marami natin pwedeng matap? Mga kumpanya, organisasyon, yung mga lugar, samahan, na hindi ko pa kakilala pero pupuntahan ko. Are you following? Kikilalanin ko. Are you following? O paano mo ngayon sila kakausapin? Anong way of communication? Ano sabi? Dalawang klase. Ano daw? Ngayong panahon na to, pwede mo sila kausapin offline or online. So kaya pag hinati mo sa quadrant yung atong warm, cold, off, and on, makakabuo ka ng 4 na paraan. Pwede kang kumausap ng mga warm clients mo through offline. Pwede kang kumausap ng mga kakilala mo through online. Tawagan mo sila, i-zoom mo sila, message mo sila. Or pwedeng offline, makipagkita ka sa kanila, reunion. Are you following? Okay? Mga party and everything. Pwede rin cold offline. Ano naman yung cold offline? Ito yung tipong dati nung unang panahon, ang tawag namin ito, pusakal. Pag sabi pusakal, yung sinabi ko kanina, basta mainit-init pa, humihinga. Kakausapin na yan. Okay? Magkikipagkilala, connect. Okay? Ngayon, sa panahon ngayon, ang tawag natin dyan, lifestyle. Pakisabi nga lifestyle. You just need to do this as part of your lifestyle. Kahit saka pumunta, saka nagpapagupit, tinuturo ni CSO kahapon yan, di ba? So, it's part of your lifestyle to connect. Kasi that's the real meaning of networking. Ano ba yung sabihin ng networking? Connection and collaboration. That's the true meaning. So, pag hindi ka nagko-connect ngayon sa mga tao, hindi ka kumo-collaborate, you're not doing networking. Are you following? That's our business eh. And I'm telling you, kahit anong negosyo, kailangan ng networking, maniwala ka, di mo matatakasan to. Kahit tumipat ka ng ibang business industry, you need networking for you to thrive. Mag food and beverage ka, hindi ka makakahanap ng pinakamura at pinaka-quality bigas or karne or raw material lang hindi ka marunong mag-network. Are you following? Hindi na laki business mo, hindi ka makapag-franchise, hindi lalago pag hindi ka marunong mag-network. So hindi mo matatakasan to kaya maraming magagaling na negosyante dito nagsimula sa network marketing. Are you following? So again, cold offline. Ano pa? Ito yung pinakamarami at marami sa ating gumagawa. Ano? Cold online. Ito na yun. Ito na yung ads. Ito na yung Instagram. Ito na yung TikTok. Ito na yung Facebook. Ito na yung boosting, ads and everything. Are you following? Marami sa atin, dito tayo magaling lahat. Okay? Now ito, aminin ko sa inyo. Sino dito? Taas kamay, yung totoo. Ha? Pag-join sa... Wala pa nga eh. Pero excited. Alam ko na kasi sagot niya. Sino dito yung umpisa pa lang? Okay? Pag-join sa Ascendra or pag-join sa networking, ang pinagawa kagad, mag-cold online. Taas ang kamay. Ayan. Yung pag-join ninyo, yan ang pinagawa. Ayan. Thank you for being honest.
almost 70-80% of the crowd here mostly nag-join during pandemic. Tama? Pandemic babies ang tawag namin dyan. Nung nag-join sila, ang tinuro ka agad, gawa ka ng Facebook page, gawa ka ng Instagram, gawa ka ng TikTok, hanap ka ng cold online, go ka sa page o kaya mag-ads tayo. Are you following? Now, it's okay. You know why? Okay lang yan. Kasi dyan talaga naman pinakamarami. Dyan talaga pinakamarami. Katulong mo pa ang technology to actually gather people. But let me tell you this. Okay? Kaya I challenge you. Dito talaga ang lundo nating lahat. Pero wag na wag kang papayag na nandito ka kagad nang hindi mo pa na-exhaust yung warm offline, warm online mo at hindi mo natutunan yung skill ng cold offline. Hello? Kaya I encourage, kung nandito ka ngayon, may sistema ka, wag mong iwanan yan, okay yan kasi dyan naman ang lundo ng lahat. Pero always remember this, wag na wag kang papayag na may makakakilala ka pa na dito kumakausap ka pero ang dami mo pang warm na hindi mo pa nakakausap. Bakit? Kasi dito sa warm na to, hindi man mag-join yung mga yan. May mag-join, may hindi, okay lang. Diyan, huhusay ka. Hello? Yung topic ko ngayon, conversation that converts, kahit anong script ibigay ko sa inyo, kahit anong konsepto, kapag hindi nyo na-practice yung pakikipag-usap, hindi ka humusay dito, dito ka lang, I'm telling you. Kaya ka hirap na hirap mag-convert. Ang galing mo kumuha ng leads, ang galing mo mag-ads, effective yung ads, effective yung content, pero pagkausap mo na, hello? I getting the point? Dito, nagkakatalo-talo. Okay? Kaya I encourage you, alright? Train yourself na kumausap ng mga warm. Ubusin nyo yan. Kasi dyan ka kakapal. Diyan ka maka-experience ma-reject. Diyan ka maka-experience tawanan. Diyan ka experience mag-fail. And it's okay. Because that's what you need for you to succeed. Failure is actually not the counterpart of success. Failure is actually part of your success. You can never learn, you can never improve without experiencing it. Are you following? Ang failure and success parang left and right foot mo. You can never succeed without failure. It goes along the way, no? Pagkasama sila. Kaya importante, may experience mo siya. Kailangan mong tumatag dyan. Okay ba yun? Kaya ngayon, sinimulan namin, may mga event tayo ngayon, may mga invasions tayo sa mga eskwelahan and everything, kung saan-saan. Pina-practice natin yan. Pinapa-experience natin ngayon sa mga pandemic babies na mag-cold offline. Pinapa-experience natin yung warm. Alright? Para humusay. Para pagdating sa cold, may tinamaan yung ads mo, nag-inquire, alam mo paano kausapin. Okay ba yun? Alright? So again, ngayon alam na natin, ang dami palang pagkukunan ng prospect eh. Hindi ka pala mauubusan. So ang daming pwedeng ipasok dito sa sa funnel na to. Now, pag pinasok mo sila, ang next dyan, kailangan mo silang i-expose. Ulitin ko, hindi mo trabaho mag-convince, ang trabaho mo mag-expose. Ang trabaho mo is to expose them and give them clarity about what we offer, about our solutions. Hindi mo trabaho mag-hard sell. Hindi mo trabaho mamilit. Hindi mo trabaho mag-pressure. Ang trabaho mo, magpakita lang ng clarity. Expose mo lang sila. Paano sila i-expose? Maraming paraan. Invite mo dito. Dali mo sa opisina. That's an exposure. Itong ginagawa nyo, exposure to. Are you following? Patry mo ng produkto, exposure yon. Painumin mo ng barley, Omega Life. Bigyan mo ng video, manood ng video, exposure yon. Expose, dali mo sa event. Expose, expose, expose. The time will come, consistent exposure, they'll get to see the clarity over it. They'll get to fall in love with Ascendra International. Are you following? Expose lang, expose lang. Okay ba yun? Kasi trabaho na po nilang ma-inlove, trabaho nilang convince yan. Parang yung doktor kanina, hindi mo trabaho yon. Ang trabaho mo lang to expose and expose them. Ang mag-asawa, bago naging mag-asawa, mag-girlfriend-boyfriend muna. Ang mag-girlfriend-boyfriend, bago maging girlfriend-boyfriend, bago magkasagutan, MU muna. Alam niyo yung MU? MU. Alam mo yung MU? Hindi na nila alam yung MU. Panahon pa lang natin yun, sir. Yung MU, mutual understanding. May pagkakaintindihan muna. Dati naman hindi magkakilala yan eh. Dati naman ayaw naman yan. Ang pangit-pangit naman ito. Eh, laging magkasama. Pansin mo yung mga mag-asawa. Tanungin mo yung background. Dating mag-churchmate, magkaklase, magkatrabaho, magkapitbahay. Laging may background yan na magkasama. Imposibleng magpakasal yan na stranger. O tanong ko sa iyo mamaya, Iha, pagbaba mo dyan sa elevator, pagbukas, may nakita ka, hindi mo kakilala, nakaluhod. Will you marry me? Pag mo takbuhan, sipain mo.
what my point is, hindi pwedeng maging mag-asawa yan, mag-commit yan ng habang buhay magsasama nang hindi magkakilala. Kaya nag-commit yan na magsasama sa hirap at ginhawa kasi consistent, laging magkasama, exposure ng exposure ng exposure natin. Ang pangit naman ito. Ang pangit. Laging kasama. Parang kumukute siya. Okay. Ay, parang ang bango pala niya. Ha? Ay, follow you. Parang mabait naman. Gusto ko yung ganito. Medyo matipuno at mga gwapong medyo bastos. Ha? I'm getting my point. Mas nakikilala, mas na-expose, lagi magkasama, na-fall, nagkakatuluyan, nagko-commit. Now, I'm telling you, yung negosyo natin, networking, hindi ka nagbebenta ng t-shirt dito. Hindi ka nagbebenta ng mug na pagbili, babay na. Dito po, kaya ka nagpapa-enroll kasi commitment, magsasama kayo bilang magka-negosyo, magka-partner for a long period of time. We're doing Ascendra not for 1 year. We're doing Ascendra not for 3-5 years. We're doing Ascendra for a long period of time na darating ang time, ipapamana mo sa anak ko kung kikitain ng anak mo. Sabi mo ngayon, wala kang choice, matagal mo makakasama yan. Tingnan mo, parang ayaw mo na. Are you getting my point? Kaya ang trabaho natin, mag-expose ng expose. Okay, so when you expose, you converse with them, you talk with them. Now, ito na yung tanong, paano ka ngayon kumakausap? Yung kanina mga mindset natin, yun ang kailangan natin. Alright? Apart from that, syempre, may mga conversion script. Kapag nagawa mo ng funnel mo na mabuti yan, you can now enroll them. Enrollment ang kasunod yan. But again, kahit ma-enroll mo sila, yung ibang sales funnel, dyan na natatapos. After ma-enroll, tapos na dyan. Naka-close na ng deal. Hey! Direct referral, executive, 40,000. Woohoo! Diba? Latag yung package. Picture po. Congratulations. Yes, come on, picture. Welcome. After, sige po, bye-bye. Good luck, ha? See you. Okay, hindi na nakita. Okay? Kaya ako encourage you. Hindi pwede yun. Okay? Might as well, kapag may nag-enroll dyan, pinalakpakan, tumutunog na ulit ngayon, may nagbago nag-enroll. Di ba? Alam niyo naman pag tumutunog yan, di ba? Pag may nag-e-enroll, hindi pwedeng picture lang. Selfie, picture, congrats, welcome, congrats, galingan natin. Hindi pwede. Huwag mong pauwiin, nag-commit sa'yo, tumaya sa'yo, huwag mong pauwiin, hindi mo pinapaupo. Anong gagawin next? You need to align. Ang problema kaya dyan na natapos eh. Dito na natapos yung iba. Ito na yung sales funnel nila. Pag hanggang dito lang ang sistema mo, pag hanggang dito lang ang production line mo, ang tawag dyan hindi networking. Ang tawag dyan hindi business. Ang tawag dyan pag-aahente. Hello? Now, ang tanong, nag-join ka ba dito para maging sales agent? Hindi. Nag-join ka dito para magnegosyo. Para maging enterprise partner. Para maging brand partner. Para i-register namin yung grupo mo sa SEC. Are you following? For you to run your own enterprise. That's your goal. Kaya ka nag-Ascendra. So, hindi pwedeng hanggang dyan lang. Kailangan lahat ng mapapa-enroll mo, ipasok mo kagad sa Clarity and Activation Series. Patindin mo kagad sa CAS. Are you following? Iupo mo kagad. I-align mo kagad. Kailangan i-goal set mo kagad. Ba't ka ba nag-join? Anong goal mo? Magkano income kailangan mo per month? Trabahuin natin yung buwan-buwan na income. 50,000 ba? Huwag kagad yung milyon-milyon. Given naman yun, maaabot natin yan. Are you following? Parating yan. Pero ngayon pag-usapan, anong kailangan mo ngayon? 50,000 additional per month? Let's work on it. Essential account pa lang. Kaya natin to. Basta ito number ng direct natin. Para natin gagawin to. Ito activities natin. Are you following? O, ito yung sistema ng grupo. O, attend ka na ng Clarity Activation. Sa Monday, merong launchpad si Sir Jurgen. Para maintindihan mo yung negosyo. Sa Wednesday, mag-second look ka para maintindihan mo yung marketing plan, yung compensation engine. O, sa Thursday, mag-strategic connection ka para alam mo sa kahahanap ng kakausapin. Tapos every Friday, attend ka ng conversation at converse para alam mo paano kumausap. O, tanong, pag hindi ka pa yumaman dito, kasalanan ni Ascendra, kasalanan mo. O yan, very good. Are you getting it now? Parang school. Nag-enroll ka, hindi kasalanan ng school pag bumagsak ka, hindi mo pinasukan eh. Are you following? Ito na kumpleto. Ikaw na lang kulang. Are you following? Now, after natin ma-align, ma-mindset natin, dyan yung Clarity Activation, may learning hub pa. Ngayon, nagsushoot po kami. After this to, kaya binibilisan ko ng konti kasi may shoot pa ako. I-shoot namin yung, dadagdagan namin yung videos dun sa portal ninyo. Papaliwan natin yung lift of 1 to lift of 4 kasi ngayon C1 to C4 lang yun eh. So may assessment yun every after module. Yung iba sa inyo sabi halatang hindi alam eh.
Meron po tayo ha. Meron po tayong learning hub sa portal. Pag nagpunta po kayo dun sa right corner ng portal niyo, pag pinindot doon, pag go to learning hub, pwede po doon. May mga videos po doon. Papanoorin niyo yung check-in 1, check-in 2, check-in 3, ayan. Tapos every after, hindi ka makakamove sa next video pag hindi mo sinagutan yung assessment. Kita mo, sabi ni iba. Okay. Halatang di nag-a-ascendra itong mga joke lang. Ay, gating na po. Ayan, no? So kasama po yan sa align. Ha? Kasama sa align yan. Para ma-align. Kasi hindi natin magagawa ito pag di tayo magkaka-align. Okay? O next. After align, syempre, nakaset up na, ready nang kumausap. Eh di ready na mag-multiply. Paano siya mag-multiply? Simple lang. Monitor lang natin yung trabaho niya, monitor natin yung activity, gagawin lang ulit niya yun. Anong gagawin niya ngayon? Dahil ngayon, tinan mo mabuti ito ha, naka-align na, ready na mag-multiply, anong gagawin niya? Uulitin lang niya ulit to. Ngayon, etong na-enroll mo, siya naman ang gagawa nito. Siya naman ang maghahanap ng prospects, siya naman ang maghahanap ng lead, siya naman ang magta-target, tapos siya naman ang mag-expose para siya naman ang may bagong enrollment. Yung bagong enroll niya, gagabayan niya ulit, papatindi niya ulit sa CAS para ma-align, para mag-multiply, para yung bagong enroll niya, yun naman ang magta-target, yun naman ang mag-expose, yun naman ang makaka-enroll, and so on and so forth, mga kaibigan. Kaya ang tawag dyan, infinite prospecting solution. When you do this system, tuloy-tuloy, lalaki yung grupo. Are you following? So that's how this is our production line. Now, is this perfect? Of course not. Is this effective throughout time? Pwedeng ngayon, pero pwedeng next bukas, next week, hindi. Kaya dapat merong REOA. You find what to reduce, you find what to add, you find what to optimize, and then you find what to automate. Pwede, pwede. Alright? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Lahat ng negosyo, it's a production line. It's a simple workflow. It's a simple production line. Kailangan lang magawa nyo ng ganyan sa negosyo nyo ngayon. Are we learning? Alright. Now, let me just show you a sample. Sample lang po ito na funnel for exposure. Ang tawag natin ito yung 9-step conversion engine. So makikita nyo dyan, mga kaibigan, as you can see, nandiyan po kompleto dyan yung 9 steps natin. We have auto-reply, commitment step, calls. Ito po, itong 9-step na to, this is just an example. Okay? Guideline. Does it mean that this is perfect? Of course not. I-review mo. Yung iba dito, baka ginagawa nyo na. Yung iba, baka hindi pa. Baka gusto nyo paiksiin yan. It's up to you. Are you following? Ang importante, may sistemang sinusunod. Para pag-join ng tao, may gagawin. Hindi yung binaliw lang natin, hindi yung kinonvince mo lang, hindi yung pinilit mo lang. Pag-join, walang kahit anong gagawin, baliwan lang tayo ng baliwan. Hindi po gano'n ang Ascendra International. Are you following? So, importante yung meron tayong sinusundan. So, ito pwede yung sundan, pwede yung dagdag sa ginagawa nyo, or consistently, you can continue what you're doing. Basta importante may i-review tayo lagi. Alright? So, anong goal nito? Itong 9-step conversion engine na to na sample, anong goal? Ang goal, from inquiry. So, ito tapos na mag-inquire. Na-curious na. Nag-inquire na sa page mo, or kinausap ka na ng kaibigan mo dati. Ang goal nito is from curiosity, ma-turn siya into clarity, mapaliwanagan. And then after clarity, ma-convert mo into commitment. So kaya yon, curiosity to clarity to commitment. So paliwanag ko, dito may mga online and offline. May mga activity, may mga steps na pwedeng online lang ginagawa, meron ding online and offline, pwedeng both. Okay? Parang katulad doon, auto-reply. Kaya siya online lang kasi hindi mo naman pwedeng gawing offline yan. Subukan mo, kaharap mo na yung kausap mo. Wait lang ha, auto-reply. Walang. Are you following? Okay. So, nag-gets na po. Okay. So, ito lang. Pero nandito, ito yung mga pwedeng both. Okay? Dito pwedeng both. Online and offline. Gets na ba? Pakita ko, isa-isahin natin. Bigyan kita ng example, ha? Ulitin ko, ha? Yung mga script, huwag nyo pong kopyahin per word. Bibigyan namin kayo ng copy nito, huwag kang mag-alala. May link po yan, makukuha nyo po lahat ng ipapakita ko. Okay ba yun? Mare-review nyo yan, okay? Pero hindi nyo po kailangan kopyahin yung word per word. Kailangan maintindihan nyo yung konsepto. So, umpisahan natin. First, okay? Step 1, auto-reply. For example, may page ka, pang-called online. Nag-ads ka, nag-Facebook ka, or Instagram. Ang idea, mga kaibigan, is meron ka dapat auto-responder or auto-reply. Na makaprogram na po sa Facebook yan. Lalagyan nyo lang yung script. Okay? Yung auto-responder mo, ang goal, confirm and acknowledge the inquiry, establish calm authority. Okay? Ang do's mo, keep it short and confident. Okay? Ang signal mo dito that you will return for a next step. That magitin mo na, I'll get back to you. Yan. Ang don'ts, don't pitch yet, don't send links
or multiple questions. Wala mo ng mga links, wala mo ng multiple questions kasi minsan pag nilagay mo na ng link ng funnels yan or KYC, automatically mas bababa ang batting average that they will push through. So, mas gusto kasi ng tao may kinakausap. Mas gusto ng tao merong totoong tao, lalo na networking to. Hindi naman to e-commerce lang na nagbenta lang tayo ng mug, ng kape, or ng ano. Are you following? This is actually networking, so they need to see someone that they need to connect with. Okay? So, ayan, bigyan kita ng example. Okay? Paano natin papakita yung example, bossing? Okay, pakita natin yung example. Hala, anong nangyari? Ayan. Ayan, let me show you a sample here. Okay, ito. Step 1 to 4. Kita nyo ba? So dito, may iba't ibang klase ng target market. Okay? May iba't ibang klase ng target market, step 1 to 4. Pwedeng provider market, pwedeng salary dependent, okay? Pwedeng income but not no asset. So itong link na to, papabibigay po namin sa inyo. Okay? So dito lang tayo sa provider market. Kunyari, seafarer. Okay? Sino daw yung mga seafarer? Seafarers are high income but cycle-based earners with long absence pattern. Earn in contract, not monthly. Nakakontrata sila. Live and long work vacation cycles. Okay, anong pinaka-core tension? Yun yung importante. Ilang kontrata na pero pag tumigil ako sumakay, may papasok pa ba? But importante to. Kasi importante dito ulitin ko, one skill ng isang networker to identify yung need ng kausap niya. Imagine mo, profile pa lang alam mo na kung paano mo kakausapin. Are you following? Ang tawag doon, target marketing. O, tingnan natin sa OFW. O, kunyari, OFW. OFWs are deeply sacrifice-driven, work far from home for years. Ayan, prioritize family over self. Ang core tension, ang dami kong sinakripisyo pero may sarili ba ako napundar bago ako umuwi? Make sense? Okay, so at least alam natin yan. O, ano daw ang auto-reply natin? O, ayan. For example, nag-inquire sa content mo, meron kang ginawang content, tas in-ads mo, nag-inquire. Hi kabayan, believe ako sa'yo. Hindi lahat ng OFW iniisip ang future nila habang busy sa work abroad. Habang karamihan ay tuloy lang sa padala at overtime, ikaw nag-take action para mag-build ng asset para sa sarili mo. Give you a moment and babalikan kita kagad. Now, you don't need to follow all of this. Kahit maiksi lang yan, pwede. Basta establish the authority and then yung signal, I'll get back to you. Bakit I'll get back to you? Kasi pwedeng mag-inquire siya nang hindi ka gising. So kaya kailangan may autoresponder. Para yung actual na usap, yung available kayo parehas. Okay? Kaya dapat may mag-autorespond muna para meron munang nabasa siya. Alright? And next, after that, pag na-autorespond mo, yung next doon is you now do the saan na yun? Ayan. Bakit gano'n, no? Ayan. You now do the commitment step. So sa commitment step, ang goal is to move to a personal high trust channel to confirm intent. So ang goal natin dito to set clear boundaries, ask for a clear action. Ang don'ts natin, don't proceed without the action. Don't chase or oversell. So anong goal dito? Ang goal, mailipat mo siya doon sa page mo, sa business page, to a personal profile. Medyo mas high trust na channel. Okay? Kasi pwedeng nag-inquire siya sa isang business page. Eh dahil nga networking to, recruitment pinag-uusapan natin ha, kung benta-benta lang ng product, okay lang. Are you following? Pero kung recruitment, enrollment ang inahabol natin, then kailangan ng goal may lipat sa isang high trust channel. Maramdaman nilang kausap nila tao. Kunyari, ang page mo, OFW Ventures, mga negosyo pang OFW. Or ang page mo, for example, negosyo ng pang-engineer. O mga content mo pang-engineer na nag-business. Are you following? So ang goal natin, mga drivers, kunyari, toda ka, dati kang driver, dati kang ang content mo, driver. O, dati kang ahente ng real estate. Na ngayon gusto mo maging enterprise. So may yung mga content mo. Nag-inquire sila sa content mo, ang goal, ma-transfer mo sila into a personal profile para medyo may high trust. So, paano natin ginagawa yon? So, for example, bigyan natin ng example ulit. Nako, yan, sige. Tingnan natin ha. Okay, example natin, ayan. Okay, for example, ayan, sa OFW pa rin. Hi, this is John, for example. Hi, this is John. Mas maayos kung sa personal FB tayo mag-usap para direct at mas malinaw ang discussion. Just to be clear, we only move forward with OFW na seryoso talagang mag-build ng asset bago umuwi ng Pinas. If serious ka talaga, add mo ko sa personal Facebook ko and message me now para makapag-proceed tayo agad. Then send lang the link of your personal profile. So take note, yung pipindot niyan, seryoso hindi? Doon pa lang na-filter mo na. Ang problema minsan, ang dami mong sinasabi, lahat gusto mong kausap, nag-uubos ka, putok na yung ugat mo. Di ba? Nag-check lang pala. Napindot lang pala yung content mo. Are you following?
So ito, you are actually qualifying. Ulitin ko it's a privilege to come inside a system that actually works. Sa UP, kaya sila may entrance exam kasi they qualify the students that come in because they believe on their curriculum. So if Ascendra have a system that actually works, same thing. You don't want to waste your time. You want to be more efficient. So kailangan ito. May filtering tayo. Okay ba yun? Yan. So next niyan, ang karugtong na yan, call schedule. For example, nag-message na siya. Pag nag-message siya, sabihin, available na kayo parehas, call schedule na kagad. Okay, message mo, alam ko busy ka sa shift mo kaya I'll keep this short. Sakto, may free window ako ngayon. We can do a short call para maliwanaw agad lahat habang fresh pa. Hindi ko lang masabi kung kailan ulit ako maging available. Available ka ba ngayon? So, ang goal ng call scheduling, let me show you the goal. Ang goal ng call scheduling is that tanggalin natin yung atras abante. Okay? Ang goal natin sa call scheduling is that convert into a real-time conversation, ma-reduce natin yung delay from back and forth scheduling. Kaya ang dus dito, you need to offer the soonest available time. Preferably kailan? Ngayon. Ngayong kagad. Kapag hindi available ngayon, pwedeng later or tomorrow. Maiksi lang dapat. Within 48 hours pa nga. Okay? Hindi pwede na masyadong matagal. Hindi pwedeng, kailan ka available? Kailan ka free? Never ask kailan ka free. When are you free? Never. Give an option. Give a time na pag-uusapan. That's how you do a call schedule. Alright? So ito, pakita ko ulit sa inyo. Okay? Pakita ko sa inyo example ulit. Paano pag no? Okay? Ayan, sabi dito, after mag-call schedule, Miko, paano pag ayaw? O ayan, sabi, if yes, great, let's do it. Tawag na. Hindi ka usap mo na sa video call. Okay? If no, no problem. May meeting lang ako in the next hour. Just nagka-meeting ka bigla, di ba? Okay, no problem. If you're not available right now, may meeting lang ako in the next hour. Just tell me what time you're available within the day. So I can squeeze you into my schedule. Okay, so may konting value. Are you following? You put high value on it. No? Hindi pwedeng lagi kang available naman kasi. Alright? So kaya dapat marami kang kausap. Alright? Kaya call schedule lang call schedule. Kasi usually when you do this, definitely it adds value. It adds urgency to them na alam nitong kausap ko sinasabi niya kasi may mga kliyente ito may kausap. Parang doktor. Balik ko sa doktor. Tanong, yung doktor ba pwede magpa-check up kung kailan mo gusto? Pupunta kang emergency room. Yun, maraming doktor doon. Pero kung may doktor kang pinupuntahan talaga, na talagang doktor mo, magpa-check up ka, it cannot just, you set an appointment. Are you following? Hindi pwedeng pumunta doon kung kailan mo gusto na doon kagad si doc. Ikaw pa nga mag-iintay. Are you following? Ikaw mag-iintay, pipila ka kasi may mga kausap. So ganun din dito. So what you need to do, you need to add value on also. Again, it's a privilege to do a system that actually works. Calm authority beats hype. Are you following? Hindi ikaw yung nagbe-beg. You're leading them to a proven system. Clear? Okay. So, ayan. So, step 4, ayan na. So, step 4 na, okay na tayo. Initial connection na tayo. So, dito, automatically, connect ka na. Kausap mo na eh. So, ito dito, magaling na kayo dito. So, ito, less ng ating usapan dito kasi marami dito effective na dito. Kausap mo na sa video call. Tanong, initial connection, pang online lang or pwedeng online and offline? Online lang or pwedeng both? Yes, pwede. Ito pwede ng both. Okay? May kausap ka ngayon, ang goal, initial connection. So ito tinuturo namin before offline. Building rapport. Paano ko mausap? Alright? So dito, simple lang naman, huwag na nating pahirapan. Nilagyan na natin ng highlight. Ang pinaka-goal lang para mabilis kang magustuhan ng kausap mo. First time nyo mag-uusap, how to turn a cold to warm and how to turn the warm to hot. Simple lang. Kailangan maging genuinely curious ka. If you are genuinely curious to someone, they easily like you. Why? Because humans are actually innate for us to talk about ourselves. So ibigay natin sa kanila yun. Are you following? So ang gawin mo, maging genuinely curious ka. Paano ka maging genuinely curious? Parang yung doktor, magtanong ka ng magtanong. In a conversation, whoever asks the question is leading the conversation. Kaya nga sa hosting, di ba? Sino nagtatanong? Yung guest o yung host? Yung guest o si Boy Abunda? Si Boy Abunda nagtatanong, kamusta? Siya nagtatanong kasi siya yung host eh. Siya nagdadala ng conversation. Are you following? So ganun din po dito. Ganun din. Pag may kausap ka, ikaw magtanong, oy tita, kamusta? Di ba? Parang matagal lang pamangkin. Kumakatita. Di ba? Kaya dito marami dito magaling na initial rapport eh. Di ba? Pag video call pa lang, oy, mami, kamusta po? Parang matagal lang manawawalang anak. Di ba? Kamusta po kayo dyan sa abroad? Are you following? Gano'n na po kayo katagal dyan?
Ano po trabaho niyo dyan? Talaga? Kamusta po yung amo niyo? Mabait ba? Ay following. O, di ba? Ang galing nyo na dyan eh. Di ba? So, ganun lang. Ganun lang. And then, tanong, kinig sa kwento and everything. Alright? So, after kwento and everything, don't interrupt, don't sell. Walang bentahan muna dito. Alright? After you do that, again, ang goal na natin dyan, ma-convert mo na ito KYC. Ito ang problema. Ang problema minsan is that sa sobrang dami mong kausap, sobrang dami ng sinabi mo, kinausap mo, ang problema, hindi mo na convert into business. So doon mapasok yung KYC. So ang transition dyan, simple lang. Alright? Ang transition dyan, ma'am, thank you for enjoy ko sa kwentuhan natin. For us to move forward, nag-inquire po kayo sa page. Ma'am, para maka-move forward tayo, meron lang po kami mga itatanong. Ang tawag namin, Know Your Client Question or KYC. I just need to ask you these questions para mas matulungan namin kung paano tayo makakapag-collaborate. Okay ba yun? So hindi ko na napakita yung sample. Basta ganun siya. Are you following? I'll send you the link na lang later. Alright? So dito, i-qualify mo yung fit and intent, capacity, or para ma-protect natin both from misalignment. And then, kailangan dito ask permission first. Meron tayong structured flow ng questions. Okay, bigyan tayo ng example ng questions. Nandun na rin po sa link yun, bibigay ko sa inyo. Yung question, for example, tita, simulan ko na po okay ka na po? Yes. Tita, first question, nakapag-negosyo na po ba kayo before? Are you following? Pag sabi niyang yes, tita, kamusta po yung negosyo? Booming po ba? Medyo struggling po or nagsara na po? Kamusta po? Then kinig. Are you following? Pag sinabi, hindi pa eh. Talaga po tita, pero gusto niyo po magnegosyo, right? Ano po yung pumipigil sa inyo before? Pera po ba, oras po ba, or knowledge? Experience. Pag sinabing pera eh. Ngayon po ba, mas ready na kayo? Pag sinabing oras, dati wala akong oras. Ngayon po ba, may willing na kayo bigyan ng oras? Pag sinabing, wala kasi yung experience eh. Ay tita, good news. Kasi dito po, sa pag-uusapan natin, meron pong full mentoring and guidance po dito. Clear? Okay. Pag sinabing yes, ito negosyo ko eh, ganyan-ganyan eh. Isundot mo yung question. Tita, okay lang ba? Pag nakapag-negosyo na, tita, okay lang ba? At malaman, ano po yung estimate na investment mo doon sa negosyo mo before? Yung capital po ninyo. Pag sabi, nagtayo ako ng laundry shop, nag 1.5 kasi may 8 machine. Are you following? At kailangan mong gamitin yun kasi mamaya gagamitin mo pag introduce mo yung enrollment package. Are you following? And then ask question. After that, pwede mong tanongin naman about ang Lundo budget. So may series of questions doon, ang Lundo budget. Now tita, given all that is ready, knowledge, guide, and everything, mentoring, tita, kung magne-negosyo tayo, ano po yung budget na komportable kayo at saka tingin nyo pang negosyo? 20,000, around 20,000 po ba? Around 50,000? Around 100,000? Or around 200,000 pataas? Are you following? Ba't mo tinatanong yun? So that you know what to offer. Are you getting the point? Pag sinabi niyang, around 20,000, kaya ko iha. Hanggang 20,000 muna ako. O alam mo na, anong package represent mo? Anong package? Builder. Pag sinabi niya, iha, naku, 1.5 nga yung bininvest ko noon eh. Kaya ko kahit mga 200,000, may savings naman, may ipon tayo, gusto ko talaga magnegosyo. O alam mo na, ano represent mo? Executive. Are you following? Okay. So that's the power of KYC. So, alam mo na kagad. May mga sunod pang tanong doon. Pwede mo itanong, tita, okay po, sige po, alam ko na po ang gagawin natin, tita. Pero before we move forward po, bago po ipakita sa inyo yung solutions, okay lang po, tanong ko lang po ulit. Tita, kapag nagde-decide ka ba sa negosyo, ikaw po ba yung final decision maker or meron po kayong kasama? Asawa, anak, tanungin mo na. Kasi minsan, nag-present ka na't lahat, pumutok na ugat mo, tapos sabi, ang ganda, okay yan. Tanong ko muna kay misis. Back to zero ka ulit. Kaya bago mo i-present, bago mo ilatag, bago kayo magkwentuhan, talungin mo na sa KYC pa lang. Pag sinabing, meron yung mister ko. Ay, okay po tita. Kailan po best available si mister? Ngayon or bukas? Pag available, para po may schedule na natin ng presentation. Are you following? Pag sabi available, yun na, present na tayo. I get in the point? Eto na. Sa presentation, eto maganda. Ang gagawin natin, share screen presentation na lang. Hindi na ikaw maglalatag. Ulitin ko ha. Ano yung second mindset? Mindset, nalimutan nyo na yung mindset. Process over. Hindi na ikaw maglalatag. Proseso na maglalatag. Share screen lang. Ang goal, let the system present. Show the system clearly. Shift belief from you. Tanggalin mo sa'yo yung system. So watch together lang tayo. So ito, bigyan tayo ng example ng watch together. Okay? So watch together na lang tayo. So bigyan tayo ng example ng video. For example, sinabi niya, may budget ako mga nasa 100,000 pesos.
Tas alam mo na mukhang possible to pang ano pang ano to si Madam naku nawala Okay, nawala. Pang ano to si Madam pang insurance. Nawala boss Nasaan yung video natin? Okay. Wait lang nakita nyo na lahat ng dokumento natin. Okay. Ayan, ayan sige, ayan. May video tayo, pakita ko sa inyo. Mabilis lang. And then we will not finish it naman. Reports kung video na ito. Ibig sabihin, isa ka sa mga Pilipino na handa nang maging progressive sa buhay. Well, ilang minuto lang naman itong video na to. So in the next few minutes, you need to give your full and undivided attention because this session will be really life-changing for you. So tara, simulan na natin. Well, simple lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. We'll talk about the why, the what, and the how of a successful business. Let's start with why. Alam nyo, maraming Pilipino na decide mag-negosyo or mag-business. Hindi naman dahil uso lang, pero dahil kailangan nila. At ito ang tatlong realidad ng negosyo na hindi natin pwedeng takupan. Una, one source of income is no longer enough. Alam nyo, sa panahon ngayon, sa hindi mapigilan pagtaas ng bilibid at hindi pagtaas ng sahod, talaga namang hindi na pwede na isa lang ang pinanggagalingan na source ng income ng isang pamilya. You really need to find ways on how to add another source of income. Pangalawa, stable job is already implemented. You know what? We are living in a generation na kahit gano'ng maganda ang trabaho mo, kahit gano'ng ka nakatagal sa trabaho mo, at stable job ay hindi talaga sigurado. Anytime, the company can lay you off. Anytime, a circumstance or event can happen na pwede kang mawala kung nasan kang ngayon. At pangatlo, savings will not grow on its own. Alam nyo, para sa mga magigiting at masisipag nating mga kababayan na may mga ipon, lagi niyong tandaan, yung ipon na yan, hindi yan lalago on its own. If you will just put that money on a bank account, time goes by and years goes by, inflation rate will just eat up. Alright, so cut it short, no? Yung video natin is just 11 minutes to 15 minutes. So may pattern to, may video na pang director, may video na pang associate, pang builder, pang consultant, pang executive, magkakahiwalay sila. May pang insurance lang, meron ding video na pwedeng pang vitality and protection, all right? Kompleto siya. So this is a sample. If you want to make it on your team, pwede. Kung gusto nyo generic, pwede rin. Gamitin nyo na to. Available yan sa member support. Pwede nyo nang kunin yan para magamit nyo sa mga share screen. So maganda pag share screen, hindi ko nagpe-present. Tita, ito po, panoorin na po natin. 11 minutes lang po ito. Panoorin muna natin together. Don't interrupt. And then mamaya pag-usapan po natin after. Ito na po. Play ko na po So you'll watch. So nagpe-present, hindi ikaw. Ang tinitignan niya ng basis ng decision niya, hindi ikaw. Ang basis ng decision niya, yung sistema. Are you following? Ayan. So, yun po. So, technically dito, pag-usapan lang why, what, and how, the business. Sa why, laging rule of 3. Pagkagawa kayo ng video, laging para may rule of 3 lang. So, why, what, how? Tapos sa why niya, tatlo lang rin. Stable job is a myth. One source of income is already not enough and savings will not grow on its own. Ba't natin dinagdag yung savings? Kasi ang kausap natin, gusto natin may savings. Subliminally, sinasabi natin na kausap mo dapat may pera. Are you following? So, huwag kang magubos ng oras, pumunta na yung ugat mo, wala palang pambayad yung kausap mo. So, natin dito, may kausap, may pera. I'm following. And after that, after yung what niya, pinapaliwanag lang niya yung 2 C's, capital and customer. Ang negosyo, kailangan may capital. So, doon pa lang, maliwanag na naiintindihan ng tao na pag gusto mo ng negosyo at may magandang sistema, mga ka talaga. Kahit naman di asendre. Pag lumabas ka, mga kapital ka para gumawa ng sistema Eto, mag-i-enroll ka, may sistema na. May office na, may operations na, kompleto na. May produkto na. Are you following? You're going to be part of a working system already. That's your enrollment. Again, my point, you're partnering with a system that works. Ang tawag doon, intrapreneurship. Alright? So, yun ang goal natin. At the same time, meron siyang capital and then customer. Kasi yung iba ng capital, ay gusto kong tumutubo lang yung pera. Hindi po ito investment. Kapaliwanag natin dito, dapat matutunan nila kung paano humanap, alright, ng customer at kumuha ng customer. At may paraan paano gawin yun ng tama. So, yun po natin gagawin. Kaya may 2 C's. Yun yung what. And then yung how, sa how, ayun na. Yun na yung package. Okay? Kaya ito, full insurance kasi ito Okay? Ayan.
hindi kasunod. Pero ito yung tayo tayo sa pagyaman. Alam nyo, kaya maraming Pilipino ang naloko at nai-scam sa pagnegosyo. Kasi iba, ang gusto, walang kapital. Kaya hindi tumatagal yung business. Yung iba naman, isipang kapital. Pero ang gusto na, ilalagay lang yung pera at pusa ng kikita ng hindi willing matutong umanap ng tamang market, tamang customer na magpapalago ng negosyo. Kaya naman, kung ikaw yung tao na willing makikita, willing matuto, umanap ng tamang market and customer, well, this business is for you. So let's start to talk about the how. Paano nga ba gawin ang business na to? So first, Ascenda International is actually a startup business that is providing solutions for everyone. At para sa'yo, may solusyon din kami. Base sa mga tanong na sinagutan mo, we found the best solution for you. And for your capital, the best enrollment package para sa'yo ay ang Director Package, which costs 110,500. Yeah, so ganun siya. So ito yung share screen video natin. So you can create something like this, depende sa strategy ng grupo, pero importante may share screen yung funnel. Or you want, you can use this already. Meron tayo niyan sa ating member support. So that's it. So again, after mo ma-share screen, are we learning? Okay ba? Okay yung funnel natin? Okay, generic yan, pwede yan. So step 7, review mo na lang i-understand. Tita, naintindihan po ba? Ano may mga tanong po kayo? Dito nalulutang yung mga tanong, pag-usapan nyo na. Alright, after nyan, after ma-review and understand, next na yan, vision framing na. Turn clarity na into commitment. So ask for direct decision. Ang problema minsan, napresenta ng ganda-ganda na, nakalimutan mo tanungin kung kailan mag-join, kung mag-join ka. So ask diretso, huwag kang mahiya. Okay? Yes or not now lang naman yan. Direct lang yan. Yes or hindi pa ngayon. Yun lang. Okay? So don't chase maybe. Walang maybe dapat. Pag sabing maybe, ano po yung, baka may tanong pa po kayo. Ayan. Walang maybe. Ano lang yan? Yes or not now. Sabihin, maliwanag lahat. Kaya provide clarity. And then, okay? And then lead, pag magsisignal ka na, ang signal mo to go further, pag nagsabi na ng maliwanag na yes or nagsabi ng not now. Pag not now, pwede kang gumawa ng focus ng script doon. Na parang, meron kami ginawa dito, parang focus group script. Na parang, tita, it's okay if you think it's not yet for you right now, timing is important, pero tita, paalala ko lang, I want to be transparent, may focus group po kami. Ako po personally, may tinututukan po akong 8 tao every 3 months. So it's up to you. Yung totoo naman yun, di ba? Meron kang pwedeng tutukan, di mo pwedeng tutukan lahat. I focus on only 8 groups, may 4 slots na po, 4 na lang po. Balikan nyo lang po ako pag ready na kayo. Kasi pag napuno na po yan, next 3 months na po or next 6 months na po ulit. Are you following? So pwedeng gano'n pag nato. So then, iikot-ikot lang. Alright? And then after that, payment options na. Okay, sa payment options, ito minsan, problema, pay-in na, ready na mag-enroll. Ang problema ito, okay na, ready, sige, go na. Ano sabi mo? O sige tita, okay na. Padala nyo lang sa akin yung pera. Okay na ako na tita, padala nyo na ha, remit mo sa akin. Minsan, okay na, nag-red flag pa. Pakita mo yung options. Huwag agad padala. Okay na nag-join ni. Again guys, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, maniwala ka sa akin kahit balentong ka dyan, hindi ka yayaman. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan sa kahit sa anong halaga. Are you following? Hindi lalaki yung blessings na yan, maniwala ka sa akin. You need to know how to discipline. You need to know how to really do it with integrity. Kaya pag may magpapay na, bigyan mo yung options, tita. By the way, if you're ready, may options po kami. You can do bank transfer directly to the company. Meron din po kaming online transfers, QRPH. Or pwede rin po, gusto nyo po over the counter, assist ko po kayo. Or ako po, pag gusto nyo po, remit nyo na po, ako po tutulong sa inyo, pakita ko po sa inyo, mag-video call ako pag nandun tayo. Are you following? Show the options, siya mamili. Kasi kahit naman ako magbibigay kong 200,000 kayo, pag bibili kayo, anong gusto nyo? Sa tao o sa kumpanya? Sa kumpanya. Shows credibility. Huwag mo na pahirapan yung negosyo. Are you following? May options naman tayo, may payment option. Huwag mo na ilayo mo na yung sarili mo. Alright? Sa tukso. Tukso, layuan mo. Okay. Okay kayo. Ganun talaga pag gusto mong alright? You need to stop it already. Don't give opportunity, alright? So okay po ba? Alright, now again, as we end, may natutunan po. Okay, wonderful. So as we end, mga kaibigan, lagi mong tandaan, very important, despite of whatever system, engine that you use, always remember who you are. Okay? Lagi natin tandaan, ang importante, sino ka ba sa negosyong to at sino hindi ikaw. Sino hindi ikaw sa Ascendra? Hindi ka sales agent. Hindi ka recruiter lang. Hindi ka
You're not a beggar. Sino ka sa Ascend International? You are a consultant. Kaya you need to be competent. You need to learn. Ano bang laman ng negosyo? Ano bang solusyon natin? Identify, alamin mo. Yung mga produkto, alamin mo yung marketing plan. You are a business builder. Hindi ka ahente. You're building a business. So you're doing it for long term. You're doing it for long haul. What else? You lead forward system. That's who you are. That's who you are in Ascend International. Kaya hindi mo talaga kumbinsihin yung prospect mo. Trabaho mo lang magbigay ng clarity. Trabaho ng prospect, kumbinsihin yung sarili niya. Alright? At the end of the day, mga kaibigan, sabi nyo, kung pag-uusapan ng pagbebenta, yung script nandyan to follow. Yung funnel nandyan to follow. Pero alam nyo, na-realize ko, I just want to share to you this story. Yung wife ko kasi, no, ito yung as I close, no, just want to share you this story. Yung wife ko po, I'm married for 10 years. Mahilig po kami ng misis ko. Magpunta po doon sa mga spots ng mga kainan. Alam niyo yung mga food spots na masarap? Yung mga dinadayo. Mahilig po kami dyan. Now, to cut na lang story short, meron kami mga kaibigan mga balikbayan, bumisita for 3 weeks sa Pilipinas. So, nag-dinner kami, nag-bonding and everything. To cut na long story, throughout the kwentuhan, yung misis ko kasi nung umpisa, 19 years ago, tagal na, no? 19 years ago, nagsisimula pa kami sa business. So sabi niya, hindi naman ako magaling magbenta, ikaw yung magaling magbenta. Hindi ko paniniwala niya before. To cut the long story, nang di-dinner kami, mga balikbayan, eh dahil mahilig kami umikot sa mga masarap na kainan, nagkukwento siya. Eh grabe, saan kayo naka-check-in? Alam mo, dito may masarap na kainan, ito yung magandang food and everything. Ito yung ganda. Kinukwento niya lahat. And the way siya magkwento, yung talagang kwento na parang naandun ka. Nasubukan niyo na ba yung ganon? Yung nakapunta ka na sa isang lugar, tapos sobrang ganda, nakakain ka, sobrang sarap, tapos may kakwentuhan kang mahal mo sa buhay or friend mo, talaga close mo, gusto mo ma-experience nila. Subukan mo na yun? Yung grabe yung pagkukwento mo, talagang todo energy and everything, na parang nandun na yung tao. Ganun siya magkwento. Then the story, nag-drive kami pa uwi. Sabi ko, grabe no, ang galing mo magbenta kanina. Sabi niya, hindi naman ako nagbibenta. Nagkukwento lang ako. Alam mo, after 2 weeks noon, after 1 week lang, lumipas sila ng hotel, kung ano yung nirecommend niya, pinuntahan lahat and everything. Sabi ko sa kanya, exactly. Hindi ka nagbebenta, nagkukwento ka lang, but remember this. When you are telling a story, remember this, to someone that you truly care for, and you truly believe on that something that you are sharing, kapag sobrang naniniwala ka doon sa bagay na sinishare mo kasi na-experience mo, kasi alam mo at naniniwala ka ng lubos-lubos, at sinishare mo siya sa taong you totally care for, I am telling you, lalabas yung skill mo sa pagbebenta kasi the end of the day, ang usapan dito is not the skill in selling, bang usapan dito is the power of sincerity. And sharing. Ang kalaban mo, sarili mo. Ang kalaban natin dito, takot. Pag kumakausap ka, alam mo bakit may takot? Kasi yung takot, natural instinct ng katawan natin yan. Humanly, comes from our mind to keep us safe. Fear is designed to keep us surviving. So kailangan mo, matalo mo yun. Yung isip mo to keep you surviving. So paano mo gagawin yun? Simple lang. Remove your focus from yourself and put your focus to someone you are talking to. Kapag nakapokus ka sa sarili mo, dahil mong isipin, baka magkamali ako, baka ma-reject ako, baka mapahuya ako, baka tawanan ako. Ang dahil mo sasabihin, baka mali ako, baka may magkamali. Are you following? But if you truly believe on what you say, if you truly know and believe on what you are saying and you're sharing it to someone you totally care for, nawawala yung focus mo sa sarili mo, napupunta doon sa kausap mo, wala ka nang pakialam, basta i-share mo yan kasi kailangan niya yan. Are you following? Gusto mo ma-experience niya, gusto yung maramdaman din niya, naramdaman mo. Lalabas yung power of sincerity. Kaya ganun pala. Ibig sabihin, the end of the day, hindi usapan kung magaling magbenta. Ang usapan kung naniniwala ka ba. Ang tanong, kung sa para sa mga question ha, sa Sandra, do you believe in solutions? Do you believe in solution? And ladies and gentlemen, yes,
ang mga kaibigan, and your intentions are pure, and you truly believe on it, maniwala ka sa akin, hindi ka na nagbebenta. You are not selling. You are serving. And that is how conversation really converts. Again, you are. So get the love, it's coming. I don't know. It's I do. I inside. Deep in the body. You don't think so? Let me change your mind.